Bago po natin talakayin ang mga talata na atin pong binasa sa umaga pong ito, ay tayo lang po ngayon ay magkaroon po ng saglit na pagbabalik tanaw doon sa mga bagay na hinayag na sa atin sa mga una at ikalawang kabanata ng liham po nitong si Pedro, upang hindi po tayo maligaw ng landas sa pag-unawa po natin sa bagay na ituturo sa atin ngayon ni Pedro. Kung atin pong babalikan, naunawaan po natin na ang dahilan po ng pagkasulat ng liham pong ito ay upang magbigay po ng kalakasan, magbigay po ng encouragement at ng pag-asa doon po sa mga mananampalataya na dahil sa kanila pong pagtugon sa kanilang pagkatawag, namuhay sila ng may pananampalataya kay Kristo, ay nakaranas po ng isang matinding pag-uusig. At upang sila po ay bigyan po ng kapanatagan at pag-asa, ipinaunawa po sa kanila ni Pedro na ang kanilang nararanasang ito ay bahagi ng kanilang pagkatawag. Pangalawa, hindi ito yung katapusan ng kanilang mararanasan, kundi meron silang isang magandang pag-asa sa oras na tuparin na ng Diyos yung kanyang ipinangako na ang ating Panginoon Kristo ay paparito at gagawin niya na ng lubusan yung ganap at kompletong pagliligtas. At pagkatapos niya pong sabihin yon, kanya pong binigyan ng katiyakan na tunay at totoo itong pag-asang ito. At pagkatapos niya pong gawin, ipaalala kung ano yung pag-asa at bigyan sila ng kasiguruduhan. Pinaunawa na po ni Pedro, ano dapat yung resulta nito? Kung inyong nauunawaan ang inyong pag-asa sa Diyos, anuman ang inyong sitwasyon, anuman ang inyong kalagayan, at matibay nyo itong pinanghawakan, ano dapat yung nakikita sa inyong buhay? At wala po siyang ibang sinabi kundi yung holiness, yung kabanalan sa inyong buhay. At habang kanya pong pinauunawa kung ano yung kabanalan, muli po niyang dinala yung kanya pong mga tagapakinig at tagabasa nito na makapamumuhay lang kayo ng may kabanalan kapag inunawa niyo ulit mabuti kung sino kayo. At ito yung tinalakay po natin nung nakaraang linggo, na kailangan niyo maunawaan na kayo ay mga tao na dumaraan lamang sa mundong ito. Kayo ay mga tao na naririto, nahihirapan man, pero alam niyong hindi kayo mananatili dito at meron kayong isang pag-asa na balang araw makakaalis kayo rito. Kaya naman dahil ito ang inyong pagtingin sa inyong sarili, hindi kayo attracted diyan, hindi kayo distracted diyan. At ang resulta na hindi kayo attracted at distracted sa mundong ito, ay meron kayong isang buhay na honorable. At naunawaan natin ang ibig sabihin ng isang honorable life ay yung isang buhay na naghahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, na kung saan idinetali niya na paano ito makikita sa iyo. At ang una niya pong sinabi ito, bilang isang taong naninirahan kung saan ka man ngayon, kung nauunawaan mo ang iyong pag-asa at matibay mong pinangawakan yon, ang resulta ng holiness sa iyo ay ikaw ay isang tao na pinapailalim ang iyong buhay una doon sa tinatawag nating civil authority. Ibig sabihin, pinauunawa lamang ni Pedro, hindi maaari na ako ay isang mananampalataya. At sasabihin ko, dahil ako'y malaya na kay Kristo, malaya na akong gawin yung mga bagay na gusto ko, at dahil nakita ko naman itong gobyernong ito ay walang Diyos na kinikilala, hindi ko nakikilalanin yung kanyang pangunguna,
at mamumuhay na ako sa pamaraang gusto ko. Sinasabi ni Pedro, hindi maaari iyon. Kasi ang pamumuhay mo ng taliwas doon sa kautusan na meron na ibinaba sa iyo ay nagpapakita lamang na hindi mo nauunawaan ang disenyo at kalooban ng Diyos kung bakit naririyan ang mga bagay na iyan. Hindi mo nauunawaan na dinisenyo yan ng Diyos upang maipakita kung sino siya. At kung sakali man hindi sila sumusunod, ngayon ang buhay mo ay magiging mensahe sa kanila na ito ang buhay ng isang tao na kinikilala ang tunay na nag-iisang Diyos. Hindi namin ginagamit ang bagay na aming, parang namin kalayaan upang gawin yung mga bagay na gusto namin, kundi pinapailalim pa rin namin ang aming sarili doon sa Diyos na nagtalaga ng mga bagay na iyon. Pagkatapos niya pong sabihin yung pagpapailalim sa civil authority, mas pinaliit niya. Doon naman kung saan ka talaga nalalagi. Pinunta niya na doon sa workplace. At maunawaan natin, kanya pong tinawag yung mga slave. So maisip natin, commonly, yung mga believers na kinakausap niya dito, nandun sa estado ng pagiging alipin. At ganoon din po ulit. Ano dapat yung makikita sa isang alipin na kay Kristo? Yun ba dahil ako'y kay Kristo na, binigyan na rin ako ng kalayaan ngayon dun sa aking master. Na kaya kung wala siyang maayos na pagtrato sa akin, pwede akong mag-revolt, pwede akong lumaban sa kanya. Ang sabi ni Pedro, hindi. Kundi yung pagsunod mo pa rin sa authority, nilagay ka ng Diyos dyan. Yung naglagay siya ng authority sa iyo, sa bawat pagsunod mo, pagpapailalim doon, ay iyon ay ulit nag-iiwan ng marka upang ipakilala kung sino ang Diyos na nagligtas sa iyo. At pagkatapos niya pong sabihin, dito tayo dediretso. Kasi ang ating pag-uusapan ay karugtong lamang. Pagkatapos niyang sabihin na ganito dapat makita ang Kristiyano sa isang lipunan, ganito dapat makita ang isang Kristiyano doon sa lugar kung saan siya naninilbihan. Ganito naman dapat makita ang isang Kristiyano sa kanyang tahanan. At ito po yung tema na atin pong pag-uusapan sa umaga pong ito. The Gospel-Centered Marital Relationship. At habang atin pong uunawain niya, may dalawang aspeto tayong uunawain. Una po, yung a submissive wife. Pangalawa, a considerate and respectable husband. Bago natin talakayin ang mga bagay pong yan, tayo po muna'y manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama, pinupuri, dinadakila ka namin at sinasamba. Ang aming pong dalangin mula po sa iyong mga salita, na patuloy pong tumatawag sa amin sa kabanalan, patuloy tumatawag sa amin upang pagsisihan ng aming mga sarili sa pamagitan ng pagpapaunawa at pagtuturo ng iyong banal na Espiritu. Hayaan niyo po ngayon habang nahahayag sa amin ang iyong pong salita, patuloy na makita namin ang otoridad mo sa aming buhay. Kami magpailalim dito, humantong sa pagsisisi, dumako sa pananampalataya upang tunay humantong kami doon po sa amin pong sa iyong pagpapabanal sa amin. Ito po ang mga aming samod dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen. Doon po sa mga talata na ating pong binasa, ang sabi po ni Pedro, likewise. So, meron po siyang gustong sabihin na tulad ng mga una kong binanggit. Ibig sabihin, tulad ng mga nauna. Kung nagsabi ako na dapat kayong magpailalim sa mga civil authority, kilalanin niyo yung kanilang authority sa buhay niyo. Mga slave, kilalanin niyo yung authority ng inyong mga master. Ngayon, sinasabi niya, una niyang kinausap, mga babaeng asawa. At ano yung kanyang pinapaunawa?
Likewise, wives, subject to your own husband. Sinatawag niya ngayon ang mga kababaihan, mga asawang babae, na magpasakop sa kanilang asawang lalaki. Take note, your own husband. Ang utos pong ito ay hindi sinasabi na ang lahat ng babae ay magpasakop sa lahat ng lalaki. Hindi yun ang gusto niyang sabihin. Kundi ikaw bilang babae, magpapasakop ka sa iyo mismong asawa lamang na lalaki. At itong bagay pong ito ay makikita natin na bakit kailangang sabihin ni Pedro na magpasakop sila. Hindi ba sila nagpapasakop sa kanilang mga asawa? Gusto ko maunawaan niyo po yung konteksto ng kanilang kapanahunan. So meron po tinatawag na isa pong batas ng mga Romano na tinatawag po na patria potestas. Ano po ibig sabihin po nung batas na iyon? Yun po yung batas na yun pong father ay may authority sa kanyang household. Ibig sabihin, sino ang merong supreme and absolute authority sa tahanan? Tatay. At ngayon, pinauunawa sa kautosang yon na ang isang babae hanggang wala siyang asawa, ang may authority sa kanya, yung kanyang tatay. Pero kapag siya ay nagkaroon na ng asawa, mawawala yung authority sa tatay, ililipat sa kanyang asawa. So parang okay naman, parang biblical naman. Ang problem, hindi gaanong biblical yung batas na iyon. Kasi nung pinauunawa yung idea ng authority, sinasabi lang noon na kung ano ang gustong gawin ng tatay o nung asawa, walang magagawa yung babae. Siya ang may pakialam kung mabubuhay o mamamatay yung babae to the extreme. Yun po yung danger nung tinatawag nilang batas na patria potestas. May karapatan ang lalaki, ang ama at asawa doon sa kalagayan ng kanyang asawa. Kung gusto niyang mabuhay ito, mabubuhay ito. Kung gusto niyang mamatay ito, mamamatay ito. Nakita niyo po yung cruelty. At ngayon, dahil po yung isang babae ay humantong sa pagkakilala kay Kristo, naunawaan niya na mali itong bagay na ito. Hindi dapat ganito yung nangyayari. Ang tendency po ngayon ay hindi niya kilalanin yung batas na yon at ang pinakamangyayari doon, hindi na niya ipapailalim ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Especially, ang tinutukoy po rito ay isang asawa na hindi po mananampalataya. Take note, mayroong binabanggit dito si Pedro na yung asawa nila nawala sa pananampalataya. Bigyan po muna natin ng pansin para hindi po ito magdulot ng kalituan o kaguluhan. Tama po na ang mga talatang ito na isinulat ni Pedro ay nagtuturo sa atin ng gospel-centered marital relationship. Pero hindi po sinasabi ngayon ito yung ideya na pwedeng makipamatok ang isang mananampalataya doon sa isang tao na walang pananampalataya. Ulitin ko po, hindi po ito nagtuturo na okay, nakita ko naman dito na itong babae ay mananampalataya, nag-asawa siya ng hindi mananampalataya. Hindi po ito yung konteksto. Ang konteksto, parehas muna silang walang pananampalataya, pero dahil inabot sila ng biyaya ng Diyos, yung babae humantong sa pananampalataya, yung lalaki hindi. So nakuha po natin. So patuloy po nating tatayuan yung pagkaunawa ng isang mananampalatayang babae, ang kanya pong i-entertain ay lalaking mananampalataya at ang isang lalaking mananampalataya, ang kanyang ipoporsu ay babaeng may pananampalataya. Ito pa rin po yung utos. Pero sa pagkakataon na ganun yung sitwasyon,
at marahil marami sa atin dito na hindi po ipinanganak doon sa protestanteng pananampalataya. Na meron po sa ating mga kababaihan, bago sila dumating sa pananampalataya, nakapag-asawa na, at ngayon, sila ay nasa pananampalataya, yung kanilang asawa ay wala. So, paano ngayon kami tutugon dito? Ang sasabihin po ni Pedro, patuloy kayong mag-submit sa inyong mga asawa. So, atin pong unawain, ano po ba yung ibig sabihin na mag-submit kayo? Ano ibig sabihin na ako ay magpapasakop sa Kanya? Ang ibig sabihin po rito ni Pedro ay kikilalanin mo yung otoridad ng asawa mo sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung siya yung head, still siya yung head. Kristiyano man siya o hindi. Hindi ka pupunta sa estado na porkit ikaw yung mananampalataya, siya hindi, kukunin mo yung posisyon niya. Na ikaw na yung mag-head, ikaw na yung authority. Kasi ang isip mo, wala namang alam tong asawang ko. Puro namang kamunduhan yung alam nito. Ako yung maka-Diyos. Dapat ito yung gawin natin. Hindi po. Ang sinasabi, kikilalanin pa rin ng babae yung otoridad ng kanyang asawa sa kanyang buhay. At binabanggit dito yung ganun pong pagtugon na sa kabila na ang asawa ay hindi mananampalataya, doon po sa pagpapasakop, pag-submit ng babae, ang sasabihin po ni Pedro, maaari na yung lalaki ay humantong din sa pananampalataya. Hindi niya sinasabi na, sure, wala pong ganung sinasabi si Pedro na ngayon pupunta tayo sa pagkaunawa, hindi porkit ako ay namumuhay bilang isang mananampalataya sa lipunan, mananampalataya sa aking workplace, at ganun sa aking tahanan. Makukuha ko totally 100% na lahat ng nakakasalumuha ko sa lipunan, nakakasalumuha ko sa workplace at sa tahanan ay mako-convert into Christianity. Hindi yon sinasabi ni Pedro, kundi sinasabi niya lamang na yung pamumuhay mo ng taliwas sa itinakda ng Diyos ay tunay pang magiging hadlang upang siya ay humantong doon sa pananampalataya. Kasi ito po yung realidad ng buhay. Hindi po, ang mga tao pong walang pananampalataya ay wala pong pakialam sa mga bagay na lumalabas sa ating labi. Wala silang interest kung ano man sabihin mong bagay na maka-Diyos. Kahit sabihin mo yung about sa gospel, wala po silang pakialam doon. Saan po sila tumitingin? Ang tinitignan po nila kung paano namumuhay yung isang tao. Yun yung sinasabi ditong principle ni Peter doon sa civil authority, doon sa workplace, at ngayon doon sa pamilya. Na ngayon, hindi niya sinasabi na hindi nila kailangang marinig. Kailangan. Kasi yun lamang ang tangi pamamaraan ng Diyos para magligtas. Walang naliligtas na tao sa pamagitan ng buhay ng isang tao. Hindi tayo pupunta roon. We reject yung tinatawag nating social gospel. Hindi totoo ang social gospel sa pamagitan ng pagiging socially and politically correct, na papakita mo yung kabutihan mo sa iyong kapwa, pupunta sila. Pero sinasabi lang sa atin na yes, they need to hear the gospel, but yung gospel na pinapangaral mo ay dapat katumbas ng buhay na ipinamumuhay mo. Kasi they will doubt, hindi sila maniniwala, hindi ka panipaniwala ang mabuting balita mula sa isang taong masama. Ulitin ko, hindi ka panipaniwala ang mabuting balita sa isang buhay na tunay na nagpapakita ng kasamaan. At pag sinabi natin kasamaan, hindi kinikilala yung mga bagay na ang Diyos ang nagtalaga at kapat nating sundin.
At pagkatapos po niyan, sasabihin po ngayon ni Pedro na inyong maaari nyong mawin into faith ang inyong asawa kung makikita nila, ito yung binanggit ko po kanina, yung respectful and pure conduct. So, yung idea po dito ng respectful ay ito. Yung idea po ng faithfulness dun sa kanyang asawa. Ito yung tinutukoy po nung salitang ginamit dito ni Pedro. Yung pagiging tapat mo. Fidelity sa iyong asawa. Kasi ito po yung tendency. Yung isang babae na dumating sa pananampalataya, makita niya yung kanyang asawang hindi, tapos doon sa community ng believers, makakita siya ng isang lalaki na namumuhay doon sa faith, ang tendency mawala yung kanyang interest doon sa kanyang asawa at ang kanyang gagawin, ipipunta niya kanyang interest doon sa lalaki na nakikita niya roon. Kumbaga parang magkakaroon ng pagkumparahan. Iko-kumpara niya na at pag kumukumpara na, makikita niya yung kababaan ng kanyang asawa at yung kataasan ng isa. Kaya ang mangyayari, mawawala yung kanyang respect at nandun nga siya sa tendency ng fidelity. Kaya naman, dahil may ganitong usapin, mapapansin natin, si Pablo may sulat din na ganito. Ang sabi ni Pedro, huwag niyong hiwalayan yung inyong mga asawang walang pananampalataya. Hindi sinabi ni Pablo sa kanyang liham na kung ikaw ay na-convert to Christianity at nakita mo yung asawa mo na hindi Kristiyano, divorce agad. Tapusin mo na agad. Ang sabi niya, yung turo ulit ni katulad sila ni Pedro, mamuhay ka ng pagpapailalim, baka sakali na humantong sila sa pananampalataya sa pamagitan ng iyong pagsunod. At durugtong niya yung idea ng pure conduct. Yung idea po dito ng pure conduct na tinutukoy is kinikilala mo sa kabila na may kakulangan, kahinaan yung lalaki, kinikilala mo yung kanyang otoridad sa iyong buhay. Sabihin, alam kong may kahinaan siya, alam may kakulangan siya, pero kikilalanin ko na sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng kanyang kahinaan, nandun pa rin siya, nilagay siya ng Diyos doon para pangunahan kami. At ito po yung bagay na itinuturo. At pagkatapos niyang sabihin po yun na dapat ito yung makita sa iyo, dinala niya po ngayon yung mga babae dun sa idea na huwag nyo ngayon dalhin naman yung inyong pagkababae, yung inyong kagandahan doon sa mga bagay na panlabas. Babanggitin na po dito ni Pedro na hindi yan patungkol sa inyong mga buhok, sa inyong mga accessories, at sa inyong pananamit. Kasi, kung uunawain po natin ay, ang ideya po ng mundo ay ito. Kung gusto mong ma-please ang asawa mo, ano ang dapat mong gawin? Ano ang turo ng mundo? Magpaganda ka. At kapag maganda ka na, ngayon, attracted sa iyo ang asawa mo, at ngayon, yung gusto niya mula sa iyo, makukuha niya. Hindi po yung sinasabi ni Pedro. At take note, wala pong sinasabi si Pedro na wag pong magpaganda ang mga kababaihan. Kung sinasabi niya lamang, hindi ito yung main priority mo. Hindi yung pag-aayos ng iyong sarili. Kasi tinuturo ngayon ni Peter yung isang mahalagang principle na ang isang godly man, kung gusto mong maging godly yung iyong asawa, ang reality, ang isang godly man, hindi yung physical appearance ang kanyang first na hinahanap doon sa isang babae, kundi yung pagiging makadiyos nung babae. Ulitin ko po, pinauunawa sa atin yung prinsipyo na kung ikaw ay isang babae na mananampalataya at ang asawa mo ay gusto mong dalhin sa pananampalataya, ang una mong isipin, ang gusto niyan maganda ako. Kaya magpapaganda ka. Wala po ulit problema doon. Pero ang prinsipyong iyon ay prinsipyo ng mga worldly man. Ang humahanap ng ganoon
ay yung mga lalaking makamundo. Ibig sabihin, kung yun ang hinahanap ng lalaki, at yun yung gagawin mo, hindi mo siya dinadala doon sa pagiging godly, kundi mas lalo mo siyang dinadala sa pagiging worldly. At ito po yung prinsipyo sa mga single ladies dito. Inom muna ako tubig. Wala pong masama na atin pong i-improve through cosmetics at anumang bagay yung atin pong physical appearance. Wala pong problema doon. Pero kung ang goal natin, goal nyo, hindi pala ako, hindi ako babae. Kung ang inyong goal ay ipursue kayo ng isang godly man, ang mas lalo nyong bigyan ng pansin ay yung pagiging godly woman. At ganoon din naman po sa mga lalaki dito. Kung ang hinahanap nyo sa isang babae ay physical features at hindi yung kanilang pagiging makadiyos, may problema din kayo sa idea ng pagiging godly man. At sa pagpapatuloy po, sinasabihin niya ngayon, hindi ito, kundi ibabalik niya doon sa kanyang sinabi na hidden person of a heart with imperishable beauty of a gentle and quiet spirit. Ang ibig sabihin ulit doon ni Pedro, yung pagpapasakop sa iyong asawa. At nagbigay siya ng example. Sasabihin po niya na, for this is how the holy women who hope God used to adorn themselves. Hindi siya nagsabi na, gawin niyo to kasi ganito yan. Hindi. Ang sabi ngayon ni Pedro, ito ang gawin niyo kasi ito ang ginawa ng mga babae. Ang kanyang prinsipyong pagtuturo, hindi sa prinsipyo ng isip niya bilang lalaki, kundi kung paano niya nakita na unawaan, paano yung mga godly woman doon. At kanyang ginawa example, si Sarah, ang asawa ni Abraham. At kanyang sinabing ito, sa iyong pamumuhay tulad ni Sarah, maaari kang tawaging anak niya. Unawain natin yung sinabi na tatawagin kang anak niya. Malinaw po sa atin, lalaki man o babae, ang tawag sa atin, mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Malinaw sa atin yon. Pero ano yung binabanggit dito ni Pedro para lamang sa mga babae? Hindi to for men, babae lang, na maaari din kayong tawagin anak ni Sarah. Ang gustong sabihin dito ni Pedro na yes, parehas kayo ng estado ng lalaki sa pananampalatayang anak ni Abraham, pero makukonsider kang isang woman of God, anak ni Sarah, kung katulad niya, ang iyong goal and purpose ay mamuhay sa pananampalataya at ang pagpapakita niyan ang iyong pagsasubmit sa iyong asawa. At babanggitin niya po dito, itong mga bagay na to. If you do good and do not fear, anything is frightening. Ano ibig sabihin na magiging ganun ka? Ikaw ay magpapailalim kung hindi ka matatakot. Ano yung takot na tinutukoy dito ni Pedro? Ito po yung realidad sa kapanahunan na epekto ng kasalanan ni Eva. Na yung tendency, na yung lugar kung nasaan ka, ay pinupuwersa ka na sabihin na hindi mo kailangang magpailalim sa iyong asawa. O hindi mo kailangan ng lalaki sa iyong buhay. Kaya mong mag-isa. Yan yung prinsipyo sinasabi na strong and independent woman. Hindi po yung turong Kristiyano. Yun po'y turo ng isang makamundong dinadala ang tao sa kasalanan. Kasi ang isang babae ay isa pong dependent woman doon sa authority na inilagay sa kanya ng Diyos. At sa isang babae, yun yung kanyang tatay, kung wala pa siyang asawa, yung kanyang asawa sa oras na siya po'y may asawa. So ngayon po, mga minamahal na kapatid, lalo higit sa mga kababayan narito, una sa may mga asawa, purihin po ang Panginoon kung parehas kayong ng inyong asawa
na nandun po sa biyaya ng Diyos. Parehas kayo tumanggap doon sa mabuting balita. Ngunit doon sa mga wala roon, patuloy na sabi sa atin na hindi lamang yung babaeng asawang mananampalatayang susunod, pati yung isang asawa na hindi man kanya pa rin susundin. At maaari yung gagawin kong yon ay maging instrumento, kasangkapan, upang madala siya sa pananampalataya. At ito yung isang babae na nandun sa tinatawag nating gospel-centered marital relationship. Pangalawa, pagdating naman sa mga lalaki, maiksi lang to. Mas mahaba po kasi yung talakay ni Pedro at maunawa ulit natin kung bakit. Kung yung babae po ay submissive sa kanya pong asawa, ang lalaki naman po ay dapat ganito: a considerate and respectful husband. At sasabihin po niya, likewise, husband. So, unawaan niyo po yung wordings na ginagamit niya. Nung sinabi niya pong likewise, isa po yung thought na gusto niyang palabasin. Kung yung isang tao ay nagsasubmit sa civil authority, yung isang servant nagsasubmit sa kanyang master, ang isang wife ay nagsasubmit sa kanyang husband, ang isang lalaki ay nagsasubmit din sa kanyang asawa. Not in authority. Wala, hindi authority. But to the needs of the woman. Ulitin ko. Kung ang babae ay nagsasubmit doon sa authority ng kanyang asawang lalaki, ang lalaki naman ngayon ay nagsasubmit not to the authority, but to the needs nung kanyang asawa. At mangyayari lamang po yung submitting to the needs kapag lalabas yung pagiging considerate and respectful niya. Ngayon, tignan natin yung mga bagay na iyon, tinuturo po ni Pedro. Ang sabi po niya, likewise, husband, live with your wife in understanding way. So, balikan po natin yung sinabi ko pong law. Yung pong patria potestas. So, wala pong issue kasi sa kapanahunan nila na kung yung lalaki ay mapunta into Christianity. Damay lahat yan. Kasi nga meron siya tinatawag na yung patria potestas. Kung ano yung gusto ng tatay, yun yung mangyayari. At bakit sinabi ito ni Pedro? Ngayon, yung isang lalaki na alam niya yung kanyang power and authority na turo ng mundo, ang pwede niyang gawin is i-force lang yung long yon. Ibig sabihin, ang kailangan ko lang namang gawin, pasunurin asawa ko pasusunurin ko na lang siya. Kung ano na lang yung alam ko, yun na lang din gagawin ko. Pero ang sabi ni Pedro, hindi yun. Yes, tinatawag ang babae to submit, pero hindi yun pinoforce ng isang lalaki sa isang babae. Ulitin ko po. Yes, utos na ang asawang babae ay magpailalim sa kanyang asawang lalaki, pero yung asawang lalaki, hindi niya pwedeng gawin yon. Na ngayon, iuutos niya, ipipilit niya dun sa babae na sundin mo ako. Kundi yung pagtugon niya dun sa pagpapailalim ng babae sa kanya ay dun sa kanyang respectable and considerate na pagtugon sa kanya. Na ngayon, sasabihin po rito na understanding way. Ano po yung tinutukoy dito na understanding way? Ang tinutukoy po rito ay gagawin mo yon sa pamamaraan kung paano mo siya nakikilala. Ulitin ko po. Yung pagtugon mo sa kanya ng considerate and respectable ay nandun sa pagkilala mo sa iyong asawa. Ibig sabihin, tinuturo dito ni Pedro, yung kailangan magkaroon ka ng isang malalim na relasyon at ugnayan sa iyong asawa. Kasi doon sa kanilang kapanahunan, dahil nga meron po sila tinatawag na
Patria potestas, wala pong ganong lining ang lalaki. Ang lalaki ay walang pakialam kung meron siyang malalim na relasyon sa babae. Even sa kanyang mga anak. Ang importante lang, kikilalanin nila yung aking authority at kung ano yung gawin ko, ano yung sabihin ko, ito na yon. Pero sinasabi, hindi ganon ang isang mananampalatayang lalaki. Kundi isang mananampalatayang lalaki, kinikilala niya ng mabuti yung babae. At sa oras na makilala niya ito, doon siya makatutugon ng tama at wasto sa pangangailangan ng babae. Kasi babanggitin ngayon dito ni Pedro na yung babae ay isang weaker vessel. Ano ang ibig sabihin nito na yung isang babae ay isang weaker vessel? Una, siyempre, mahina sila. Kung mahina sila, merong mas malakas sa kanila. Pero kung titignan niyo po yung grammar na paggamit dito, hindi niya ginamit na ang babae is a weak vessel. Ulit, tingnan niyo po yung emphasis po nun, ha? Hindi niya sinabi na yung babae is a weak vessel. Ang kanyang ginamit, weaker vessel. At kung gagamitin ang idea ng grammar po doon, hindi sinasabi na strong yung isa at weak yung isa. Kundi sinasabi lamang, ang lalaki is weak also, but the woman is weaker than him. Ibig sabihin, kung ikaw kilala mo yung sarili mo na mahina ka, alam mo yung mga bagay na pagkukulang mo sa mga bagay na ito, nagkakamali ka sa mga bagay na ito, kailangan mo unawaan, dinisenyo ang babae na mas weaker sa iyo. Sa ngayon, mas lalaki yung pagkaunawa mo o pagtingin mo dun sa kanyang kahinaan, magiging considerate ka sa kanya. Ibig sabihin, hindi mo titignan yung sarili mo, hindi mo siya titignan depende sa iyo. Titignan mo siya depende sa kanya. Hindi magiging basis yung sarili mo, ang basis mo ng pagtugon sa kanya ay kung sino siya. At yun yung sinasabi dito ni Pedro, na kung saan, yun yung unang reason bakit tayo magiging considerate and respectful. Alam natin na weaker sila sa atin, kaya magiging considerate tayo. At yung next is, sila ay katulad din nating mga lalaki na bahagi dun sa biyaya ng buhay. Ibig sabihin, bakit ako tutugon dun sa pangangailangan niya? Kasi in reality, yes, weaker siyang kinreate by design, but we are equally sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ko dapat binababa yung pagtingin ko sa isang babae. Mga minamahal na kapatid, pinauunawa sa atin dito yung isang realidad na meron pong disenyo ang Diyos sa isa pong marital relationship. At ang disenyo niya po sa isang marital relationship ng mga mananampalataya ay isang gospel-centered relationship. At ang ibig sabihin po ng isang gospel-centered relationship ay isang relationship na alam ng bawat isa yung kanilang dapat gawin. Ang isang babae, alam niya yung kanya pong responsibilidad sa kanyang asawang lalaki. At alam din ng isang lalaki yung kanyang responsibilidad sa kanyang asawang babae. At yung kanilang relasyon ay pwedeng una mag-impact sa kanila. Dumating yung kanilang partner into faith. Pero next is, ito ay mensahe sa mundo. Ito ang isang pamilya ng isang mananampalataya. So, ang tanong ngayon na mga kabataan, paano naman kami? Dahil ito po yung disenyo, ito yung goal. Ulitin ko, ito yung goal. Walang sinabi kung paano mo imimit yung goal. Pero dahil merong goal, ang purpose mo ay abutin yung goal. So ngayon, bilang isang babae, nahahantong doon sa idea ng pagiging isang asawang babae. Kung paano ko nakikita ang aking nanay namumuhay sa pananampalataya at paano tuturo sa salita ng Diyos, yon ang aking wino-workout. Ang ginugol ko ngayon bilang isang babae ay isang godly woman. Na ngayon, ako ay maghahanap ng isang lalaki na alam ko na dun sa pananampalataya
At ang aking goal ngayon ay ipasubmit yung kanyang buhay, yung aking sarili sa kanya. At ganoon din naman po sa mga lalaki. Bilang isang lalaki, nahahantong sa ideya ng pag-aasawa. Ang goal ko rin ay ganoon. Ang goal ko ay maging isang lalaki na may malaking pagtingin sa babae. Hindi sila binababa, kundi mataas ang respeto. At ang goal ko ngayon ay gawin yung ano ang dapat kong gawin. Alagaan, suportahan sila. Kaya sa oras pong ito, sinasabi sa atin, sa may asawa at sa walang asawa, parehas po ang dapat gawin. Sa babae, ang goal is to submit to the authority na binigay sa kanya yung asawa niya. At sa lalaki, ang goal ay maging considerate and respectable dun sa kanyang asawang lalaki. So, yun lamang po sa umaga pong ito at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, pinupuri, dinadakila at sinasamba ka namin. Salamat sa mga katotohanan na itinuturo mo. Natunay na kung malinaw sa amin yung pananampalatayang meron kami, anuman ang sitwasyon, kalagayang nararanasan namin, iba sa panahon ng paghirap at pag-uusig, meron kaming pag-asa. At ang pag-asang iyon ay maghahatid sa amin ng isang buhay na may kabanalan. At itinuro mo sa amin kung paano ito makikita. Makikita ito sa aming pagpapasakop. Pagpapasakop sa mga disenyong ginawa mo. Na kami bilang isang mamamayan, patuloy namin kinikilala ang aming civil authority. Even they're good or evil. Kinikilala namin ang aming mga employer. Either they're good or evil. At sa pamilya, kinikilala ang otoridad ng isang asawa sa kanyang asawa. Kaya sa oras mong ito, patuloy na sa iyong habag at biyaya, kung makita namin ang aming mga pagkukulang, makita namin ang aming mga kasalanan, kami humantong sa pagsisisi at simula ngayon, aming gagawin sa kabila na mahirap. Hindi ito ang turo ng mundo. Ang turo ng mundo, hindi ka dapat napapailalim kanino man. Ikaw ang Panginoon ng sarili mong buhay. Ikaw ang bahala sa buhay mo kung anong bagay na gusto mo. Pero sasabi mo sa amin, hindi. Ang Diyos ay naglagay ng mga tao na magpapailalim sa amin kasi ito yung simbolo nagpapakita sa amin na mayroong isang Diyos na dapat namin kilalanin. Kaya sa oras pong ito, patuloy mangyari sa iyong buhay mga bagay pong ito at makabuhay kami ng kabanalan at ang aming buhay ng kabanalan ay maging mensahe sa mundong ito. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen.